Hello mga Kemesami, kamusta po kayong lahat? Nakalipas ang isang linggo, hindi ko po kayo nakausap po nakarang linggo, pero I am always praying and hoping that your business is doing well at miski ikaw po ay doing well. But for today's video mga Kemesami, ang pag-uusapan natin is ano nga ba ang realidad kung bakit nga ba mahirap kumuha ng ating mayor's permit or mas kilala sa business permit. Pag-uusapan natin, isa-isahin natin yung mga possible reason according sa reality, according sa mga experiences, or according sa mga nakukuha namin na feedback from our clients kung bakit sila kumuha, ba't nila kinuha ang aming service at bakit sila nahihirapan. So yun ang pag-uusapan natin today mga kaimasimi. So kung ikaw ay isang entrepreneur or nag-uumpisa ng negosyo or kumukuha ng mayor's permit or kukuha pa lang ng mayor's permit, panoorin mo ang video na ito para malaman mo or handa ka na sa pwede mong pagdaanan kapag kukuha ka. So paano kaimasimi? Handa ka na ba? Kung handa ka na, handa na rin ako. Welcome to my channel. This is the Goody Yeti. This is your MC Advocate and this is your guide in business. Alright, andyan ka pa din mga KMSM, ibig sabihin you are interested na panoorin ang video nito at malaman kung ano nga ba ang realidad kung bakit napakahirap kumuha ng ating mayor's permit. So by the way mga KMSM, before we proceed to our video for today, I would like to thank everyone na nag-subscribe po sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo. At kung ikaw ay this is your first time at hindi ka pa subscriber as well ng aking channel, click mo na yung subscribe button and also the notification bell para masabihan ka ni YouTube if I have videos just like this. So mga kaimasami, nasa 4,750 na tayo. 250 na lamang mga kaimasami, iaabot na tayo sa ating bagong milestone na 5,000 subscribers para makapag-celebrate naman tayo ng kahit konti. Sana mag-subscribe na po kayo mga kaimasami kapag nanood po kayo ng aking video. Yun na po yung inyong regalo na po sa akin. So let's now proceed to our video or to our topic for today. Before we proceed to our discussion mga kaimasimi, isang disclaimer lamang na ang sasabihin natin dito ay bilang lamang sa ating experience and also sa mga feedback from our clients. Ang mga clients namin by the way is hindi ay galing lamang po sa Metro Manila or sa NCR, sa Bulacan and malapit na mga lugar. So ibig sabihin po, wala po kami nakukuhang feedback from other places like the Mindanao, the Luzon, the Central Luzon, and also the Visayas region. So it doesn't mean mga kaimasami, ang sasabihin ko ngayon ay pwedeng nangyayari sa kanila, pwede rin hindi nangyayari. So hindi po ito pangkalahatan or hindi ko po sasabi na nangyayari po ito sa buong Pilipinas. Ito po ay base lamang sa akin nakukuhang feedback from our clients and also from our experience. The first reason kung bakit nga ba matagal kumuha ng mayor's permit is unang-una, everyday, laging mahabang pila meron tayo sa ating business processing office or the business processing licensing office. So kumbaga dito sa mga offices ito sa ating LGU or sa ating sa City Hall, everyday mga kaimasami, mahaba talaga ang pila. Kumbaga hindi ko alam kung dahil ba ito ay parang parang ano tawag dito, yung parang nakasanayan na lamang or ganito ba talaga ang sistema sa atin pagdating sa ating government or sa pagdating sa mga public offices. Kasi alam ko naman na hindi lang naman sa business processing or hindi lang naman sa pagkuha ng permit ang may mga pila, bagkos halos lahat ng mga government offices talagang may mga habang pila kapag ang usapan natin is documents. BIR, may mahaba din ang pila. So possibly siguro pwede rin sabihin na marami talaga nag-a-apply or possible may pagkukulang din talaga kung paano ba yung process or kung paano ba yung dapat gawin ng sistema para hindi gano'ng kahaba. Pero mga kaimasami, meron naman tayong mga ibang, may mga city hall tayo na ginawan ito ng paraan or ginawan ito ng solusyon, which is ang ginawa naman nila ay ginawa nilang online registration or online application na lahat. Kumbaga lahat ng documents ninyo ipapasa nyo sa online at sasabihan na lamang kayo kung kailan kayo pupunta sa City Hall para magbigay pa ng mga karagdagang mga requirements or if necessary. May mga cities rin po tayo mga kaimasami na pati po ang mayor's permit ay hindi mo na kailangan pumunta sa City Hall, aantayin mo lang na ma-deliver po sa inyo. So may mga ganyan po tayong mga syudad. Pero pagdating naman sa online application mga kaimasami, ang nagiging problema naman dito ay tinatawag natin ng mga technical problem.
as we all know, hindi naman perfecto ang isang online system kasi minsan talaga nagkakaroon tayo ng mga debugging, yung mga problema, and etc. Which is naka-apekto din na magkaroon ng problem or mas tumagal yung application natin kasi minsan may nangyayari na it will take like 3 days bago masolusyonan yung technical problem. It will take months or weeks. So kaya yung application ninyo maapektuhan din at hindi yung iba naman kahit pumunta na kayo doon sa office, hindi nila maaasikaso kasi naninibago na naman sila sa bagong sistema nila na from online tapos magiging ganun ulit parang manual. The next issue mga ka-MSME na ating tatalakayin ay yung tatawag natin na under the table transaction. So, yung matawag, hindi siya fixer mga ka-MSME. Pag sinabi natin under the table transaction, ito talaga yung mga officers na nakikipag-transact sa inyo or nagpapasok kayo ng mga requirements pero iniipit ang inyong papers kapag tingin nila malaki yung company, pag tingin nila may pera yung negosyante, iniipit nila paminsan-minsan para tumagal. Naranasan ito ng mga kliyente namin, mga chemistry. Hindi ko na sasabihin kung saang syudad, pero naranasan nila ito na ang kanilang office sa isang virtual office lamang. Ibig sabihin ng virtual office, hindi sila doon talaga nag-o-office. Nag-o-office lang sila doon kapag may meeting, yung kapag lahat ng letters doon napupunta sa address na yon. Kasi ganun yung service nila. Hindi talaga sila, wala silang face-to-face na kailangan para makipag-usap sa kanilang kliyente. More on online talaga sila. So, normally, ang hinihingi talaga sa mga ganyan mga ka-MSME, kapag ikaw ay nasa isang malaking building, hinihingian kayo ng occupancy permit saka ng building permit. Pero nagbibigay kasi ito ng ating lessor. Pero kapag ang inyong office, yung physical office niyo ay nag-redesign kayo, nag-renovate kayo, kailangan nyo din kumuha ng occupancy permit na dapat makita doon kung ano nga ba ang inyong binago sa office na yon. Pero itong client namin is virtual office. Sabi sabihin wala siyang binago. So, kailangan hinihingi sa kanya yung still occupancy permit. But at the end of the day, mga chemistry, ang nangyari, naghihintay lang pala sila ng lagay para mailabas sila or ma-approve nila yung permit na yon. So, una, binigyan namin ng 2,000. Pinagtawanan lang kami mga chemistry kasi sabi, kapag kumuha ka ng occupancy permit, mas mahal yan kasi kailangan mo din kumuha ng building permit na aabot around 50,000. Hindi ko alam kung tama ba yung sinabi na 50,000 kasi hindi naman po kami nagpa-process ng ng occupancy at saka ng building permit. So, alam mo yung mga chemistry hanggang ngayon, 2023 na hindi pa rin nawawala ang ganitong corruption sa ating LGU. So, sana talaga mawala na ito kasi talagang hinahadlangan nila ang pag-open ng ating mga MSME, and we all know that MSME is really part of the pag-grow ng ating economy dito sa Pilipinas. Sana magkaroon ng pamamaraan o solusyon pagdating dito sa problema na ito na tumatalabak na naman at bumabalik na naman. Next, lack of resources. Ito din mga chemistry parang nakasanayan na lang, parang sanay na tayo na kulang tayo sa mga resources, especially sa mga staff. So, since dumadami yung negosyo, dumadami mga nag-a-apply, pero hindi nadagdagan yung mga tao para mag-asikaso ng mga application. So, minsan, since kulang tayo sa mga employee, so natatabakan yung mga application hanggang hindi na siya naaayos, hanggang natabakan. So, tumatagal yung processing kasi nga walang tumutulong at wala tayong pamaraan para makatulong sa kanila kasi sila trabaho talaga nila yun eh. It's not our job. So the best thing sana magkaroon sila, magdagdag sila or whatsoever, pero hindi to nangyayari right now. Next, no standardization. Sa City Hall mga chemistry or sa LGU, kapag kumuha ka ng mayor's permit, hindi pwedeng pareho, never pa namin naranasan na pare-pareho sila ng standard or pare-pareho sila ng policy. So, ang ibig ko sabihin mga chemistry, for example, si Quezon City may sarili siyang policy, si Parañaque may sarili siyang policy. For example, si Quezon City hindi nagre-require ng insurance. Pero si Makati City nagre-require ng insurance. Example ito mga chemistry niya, or ang isang city nagre-require ng
CCTV cameras, pero ibang city hindi naman nagre-require. So wala talaga siyang standard at all. Kasi kung may standard siya at all, kung meron talaga sa tatawag na national standard, kung ano ba talaga yung mga requirements ng isang mayor's permit para makakuha ka, mabilis natin ma-process sana. Pero again nga, binibigay ito sa ating local government units kung ano ba ang gusto lang i-require kapag nag-open ka ng business. Ang masama pa dito mga MSME, ang dami talagang mga requirements ay madami talagang ginagawa or madaming hinahanap sa ating mga nag-a-apply pero hindi nila masyado nagagawa din ng pamaraan or ng solusyon sa mga negosyo na hindi naman nag-a-apply. So yun yung medyo masakit lang sa part natin. Next, lack of documents. So minsan mga MSME, akala natin kompleto na yung documents natin. But when we are going to submit it again, sasabihin naman ng officer na kausap mo, ay kulang pa to. Kailangan gawan mo pa to ng ganito, ganyan-ganyan, blah, 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 etc. So nilagay mo kay MSME. Then kinabukasan bumalik ka ulit na may kasama doon sa hiningi ng isang officer. Minsan sinasabi ng officer, ba't may ganito ka? Hindi naman to kailangan. Ang kailangan mo is ganito. So again, mga MSME, pabago-bago hindi lang po isang kliyente naranasan namin to. Marami po kami kliyente na nagsasabi ng ganyan na paiba-iba yung sinasabi. Depende sa tao na nakakausap mo everyday. So, ibig sabihin, wala din talaga silang standardization. So, walang standard at all. Ano ba yung guidelines na kailangan hanapin para masabi na complete agad yung permit? Kumbaga, parang depende ba siya sa mga kausap mo na tao? I don't know. Next, too much requirements. Isa din to sa pinaka-reason kung bakit napakatagal natin makakuha ng mayor's permit kasi sobrang dami talagang hinihingi na requirements na akala mo magiging milyonaryo na kaagad yung negosyante. Alam mo yung nag-uumpisa ka pa lang at nag-iisip ka pala kung paano palaguin ang negosyo mo. Pero yung gastos mo sa mayor's permit, lagpas na sa capital or lagpas na sa inaasahan mong expenses dahil sa sobrang daming na-require. Minsan pa mga MSME, meron ka pang kailangan bayaran na mapapa-question ka na bakit ko siya babayaran? Hindi naman ganyan ang negosyo ko. For example, mga MSME, ikaw ay ang negosyo mo ay isang beauty shop or beauty salon, pero kailangan mo magbayad ng tourism or something. So bakit ka magbabayad ng tourism or something kung hindi naman about sa pagiging tourism or hindi naman about na kailangan ang negosyo mo is about sa kumuha ng turista, something like that, di ba? It is understandable na kailangan mo magbayad sa sanitary permit kasi normal naman yon. Pero may minsan talaga na mapapa-question ka nila na why I need to pay this? At hindi mo yun, at pag tinanong mo po yun sa kanila, ang sasabihin nila, ay yun na po talaga nakalagay kailangan nyo pong bayaran. Wala talaga kayo makukuhang gustong sagot or wala kayong makukuhang tamang sagot kung bakit ba sila naniningil ng ganon na hindi naman affected dapat yung negosyo mo. Ganon. Lastly, communication. Wala tayong sa halos lahat siguro ng City Hall dito sa NCR MSME, mahirap tumawag, mahirap mag-question. Paminsan-minsan, pag tumatawag ka, lagi nagmamadali or minsan naman, pag tumawag ka, hindi mo talaga makita kung sino ang dapat mong kausapin. So siguro, I really suggest, may isang city na pala mga MSME na gumawa sila ng Viber account nila na lahat doon ay pwede ka pumasok kapag nag-register ka or nag-apply ka ng mayor's permit, pwede mong i-follow up lahat at pwede ka magtanong na kung ano na ba ang mga sunod na mangyayari. Kaya for example, kung merong nang gusto mag-under the table, pwede mo rin sabihin doon para makita nila at ma-check nila yung application ninyo. So, kudos to that city. So, isipin nila or especially na mga kami kung sino ang City Hall right now na merong Viber account na lahat talaga naman nag-a-apply ng mayor's permit ay pwedeng mag-chat doon at mag-follow up at magtanong patungkol sa business registration pagdating sa pagkuha ng ating mayor's permit o ng ating mga business permit. So, ganyan ang madalas or ganyan ang nangyayari dito sa Pilipinas mga MSME or sa naranasan namin at naranasan ng mga kliyente namin na kaya sobrang hirap kumuha ng permit na minsan gusto na lang natin sumuko na bakit ba ako kuha ng mayor's permit? Huwag na sana ako kumuha ng permit. Kaya isa din yung sa reason kung bakit yung ibang mga negosyante ang kinukuha lang talaga nila
ay DTI tapos BIR na lang kasi ayaw nilang magkaroon ng problem sa mayor's permit kasi they know pag sinabing mayor's permit, kapag sinabing business permit, talagang matatagalan ka at mapapagastos ka. Ikaw kay Mesami, ano nga bang iyong mga karanasan sa pagkuha ng mayor's permit? Chat mo naman yan or i-comment mo naman yan sa ating comment section. Kasi sobrang sa amin talaga, ito na yung reality eh. Pero at the end of the day, wala tayong magagawa so far right now, mga ka-MSME. But to go through with this process, with this kind of process, kailangan kasi natin talaga kailangan talaga natin sundin kung ano ba talaga natin dapat gawin para masabi na talaga natin na tayo sumusunod at para dito sa ating negosyo na makakuha dito ng mga customers na masabi natin na legit talaga ang business natin. But I am really hoping and praying na soon is magawa talaga ng paraan ng ating gobyerno itong mga reason kung bakit ba matagal kumuha ng ating mayor's permit. At dito na nga nagtatapos makamasimi yung ating discussion for today. I am hoping na meron ka natutunan at may nakuha kang mga tips kahit paano kung para hindi tumagalang inyong pag-process ng inyong business permit. Kung medyo natatagal kayo mga kaimasimi, kaya mo yan. Go, go, go lang, matatapos mo din yan. Mag-follow up ka lang mag-follow up. Kumuha ka ng mga tao na kailangan mo makausap para mag-follow up ka sa kanila. So, paano mga kaimasimi? Kita-kits ulit tayo next week. Again, don't hesitate to click the subscribe button and also the notification bell para ma-notify kayo ni YouTube if I have new videos just like this. Kita-kits next week mga ka-MSME. This is the Goody Yani, your MSME advocate, and this is your guide in business.